Sa ngayon mga paps, ang top recommended ko na dashcam is yung DD-PI na N1 Dual. Well, wala siyang screen and hindi rin siya 4K resolution. Pero ano siya, affordable and dual camera na. So, meron siyang front and back. Actually mga paps, sa dashcam, hindi nyo naman kailangan ng screen. Kasi yung mga dashcam ngayon, connected na yan sa ating cellphone. So pwede na nating ma-review agad yung footage nila gamit ang ating cellphone. Hindi naman tayo nanonood habang nagda-drive, di ba? So hindi natin kailangan yung screen. Then, hindi rin naman natin kailangan ng 4K resolution. Actually, 1080p na resolution o yung linaw is enough na yan. Malinaw na yan. Except kung ginagamit natin siya pang vlog, yun, siguro, pwede ko sabihin, mag 4K kayo. Pero dun sa 1080p na setup, okay na yun. Kasi pag naka 4K yan, malakas din kumain ng memory card yan. Unlike nung naka 1080p lang, halimbawa, ito yung scenario, sa 32 gig, kung naka 4K yan, pwedeng 3 oras lang yung nare-record niya. Now, kung naka 1080p yan, pwedeng mga 6 hours. So, ganun yung difference, no? And ito, itong N1 Dual, hindi na kailangan to ng special na installation. So, USB power na lang siya. So, Type-C. And pwede nyo na siyang i-connect sa inyong head unit or gumamit kayo nung sa 12-volt socket ninyo. And yun, supported na siya na connected sa ating cellphone via Wi-Fi. So, sa ngayon, yan yung top recommended ko na dashcam. Ang suggestion ko na lang sa inyo, kung magugustuhan nyo man yung N1 Dual, bumili kayo ng separate na memory card. So, ang bili ninyong memory card is yung Extreme Pro na SanDisk or High Endurance. So, nasa sa inyo na lang kung ano yung mas trip ninyo. Pero, kung akong tatanungin, pinakamaganda talaga yung High Endurance. Okay? High Endurance yung bilhin ninyo para siguradong pang dashcam talaga. And, yun, siguraduhin nyo rin na original yung bibili ninyo na memory card. Okay?